Before siya mo proceed, mag-blessing una siya sa tanan nga mga religious item o mga religious object nga gipalit ninyo. So, katong mga mawahig palito niya, pwede na mo ni Father Jupert Oy magpa-bless. Nga religious items ha. Igutom na mo? Ayaw mo kagool. Kay luto na ang humba. Luto ng dinuguan. Siguro, inayi lang ang tingog bro. Ang volume ba? Mo feedback. Unahon na to bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, by the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirits through Jesus Christ our Lord. Amen. Ang inyong salt, holy and exorcise salt. Sunod, ang inyong tubig, ablihi. You creature of God, water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Amen. O God, who for man's salvation dost dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element which you consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that worldly end be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Saguli ninyong salt ang inyong tubig. Gamay lang kaayo nga salt, isagol sa inyong tubig. The Lord be with you, author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrain the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilous infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through Christ our Lord. Sunod ang inyong olive oil, atong i-bless. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil
I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosarius power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ the Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Okay? That those from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity for man. Ang tanan ninyong olive oil, blessing. Inyong incense, candles, rosaries, sacred images of God, saints, sacred images of the angels, scapular, handbook, all your religious items, general blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine, that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted, your priests, and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Tanan ninyong sacramentals, holy and exorcise oil, holy and exorcise water, holy and exorcise salt. God is good. Klaro ra ko diha? Klaro ra? Ako lay paduol ako microphone. Agwanta lang mo gamay, gayla ko mga 30 minutes. Kini nga topic about ni Kristo sa Eucharistia. Kay daghang mga ginikanan, giuna ang panginabuhi, ikalimtan ang pan sa kinabuhi. Unsa to? Giuna ang panginabuhi, gikalimtan ang pan sa kinabuhi. Unsay nahitabo? Gipangkabuhi. Mo nang mingon si Jesus sa San Juan 6:27. Ayaw kamo paghago sa pagkaon nga madunot. Balik ako ninyo be, kung naklaro ninyo. Murag hinera. Ayaw ang Ginoo nga giandam kanimo og kanako. Og kanang pagkauna, pagkaon nga dili madunot. Matud pa, so sa kasantos, ako ning basahon, ningon namang santos, nindot kay itong basahon ning gikan jud sa mga santos. Ningon siya si Saint Bonaventure. God could not give us more, nor could He given us less. Since He is love itself, He gave us all He had. Unsay gihatag sa Ginoo? Ang tanan nga anaa kaniya. Unsay gihatag sa Ginoo nato? Ang tanan nga anaa kaniya. His very self ang iyang gihatag kanato. Ngano man, kanang pan di ay, after kapanalanginan sa pari ang pan og bino sa santos nga misa, dili na ordinaryong pan. Pan na nga gikan sa langit. Asa gikan? Asa gikan?
pan nga gikan sa langit. Unsan kanay gi? Gipamaulan na kanay? Oh, hiwid jud ay. Unsay giandam sa Ginoo nato? Pan. Murag ipanggutom naman mo. Di naman katingog. Unsay giandam sa Ginoo nato? Dili gikan sa Arbes. Dili gikan sa Jules. Dili gikan sa Juices. Dili po sa Audili bread. Gikan sa langit. O kining maong pan. Ningon siya, ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang bino nga the best healing is the Eucharist, the source of all medicine nga gikan sa langit. Dini tagbo nako dito, nagtakiang. Holy water. Akong gingnan si nanay, ayaw insulto ka na sa Ginoo, adto kita sa iyang sakramento, kanang pan, nag-iisa sa pari, mo na nag-ayo sa daghang mga buta, sa balaang kasulatan, mo na nagbanhan o daghang mga patay sa iyang panahon. Way lain ang pan, nga gikan sa langit. Way bayad, way entrance fee ang simbahan. Do na bay entrance fee ang simbahan? Tubag! Libre ang lawas, atong pakpakan ang atong Ginoo. Mga nanay nga niya karon, mga tatay nga niya ni karon, ayaw mo katugot, nga di mo kasimba sa Domingo, ngano man, the best food ihatag ni Kristo kaninyo. Labaw pa sa vitamins, labaw pa sa pagkondisyon sa inyong mga anak. Pinakadabis nga pagkaon, ang lawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Father, inigkaon lagi na mo sa ustiya ka po ilame. Wa ka ta ilada ni mo ani Father? Inig mo nang day pare dito sa Lanciano City, Italia. Diin? Lanciano City, Italia ni atong 750 AD. 750 AD. Dugay na. Doon na yung sa kapari nga nagduha-duha siya. Inigkaon niya sa ostiyas. Ostiyas kapoy lami nay. Inig-inom niya sa bino kapoy lami. Ang maong pare, nagduha-duha siya sa maong doktrina. Ningon siya, dili ni tinuod niya lawas ni Kristo. Usa kay gayon ni ana mga igsuon pagkonsagrar niya sa pain. Son, yes sa gugog ostiyas son. Asa di son? Pagkonsagrar niya sa ostiyas. Pagingon niya, this is my body. Ang ostiyas mga igsuon nahimong unod sa tao nagkadugo. Pag-isa niya sa bino, kini mao nga akong dugo, ang tibuok bino na hapit mubudlat yang matas kalisang. Mo nang nahunong ang misa. 50 AD. Yung saan na tanto igaron? 2025 na ta. O ang maayong balita nako ninyo makaigsunan, ang pan nga nahimong unod, ang bino nga nahimong dugo, hangtod karon wa madugta. Mga igsoon. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo nang dili bakakon ang atong Ginoo sa iyang pag-ingon. Nag-andam akog pagkaon kaninyo. Pagkaon nga dili. Pagkaon nga dili madunot. Mga nanay, kaniya sa akong atubangan karon palihog, dad-a ang inyong mga anak ngadto sa simbahan aron makakaon sa pan nga dili madugta. Amen. Mga butang, gitaligdan nato, gipauwahin nato ang tag-iya sa butang. Unsay nahitabo, wa na ta mahimutang. Nalumos na ta sa mga utang. Tinuod na. Mga nanay, kung tinuod mong nahigugma sa inyong mga anak, mga tatay, nga busy kayo, dad ang inyong mga anak,
ngadto sa simbahan kay ilang maangkon ang pan nga di malata, ang pan nga di madugta. Wa pa jud matagbaw ang mga pari ila pang gi-underwent og scientific explanation. Kining ato biblical, historical, scientifical. Unsa ning atong doktrina? Biblical, scientifical. Asa ka banang kung ana? Unsa gingon ni Kristo? Ako ang pan nga gikan sa langit. Inyo akong unod. Biblical. Nya historical, ang Lanciano, Italy. Ni atong 1970 gi-underwent og scientific investigation usa ka tuig. Ka mga scientists. O ang ilang konklusyon mga igsuon mao kani, the flesh is real blood. Ang unod, tinuod niya unod sa tao. Ang bino, tinuod niya dugo sa tao. Ningon ang mga scientists na unsang pagkaunsaha nga ang udararyong pan tuod nga bahin sa lawas sa tao. Dili kini nato matugkad, gawas kumutuo kita nga dili bakakon ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Wa pa jud matag flesh is part of the heart. Una ni kalawat ninyo, dili na ordinaryong important part, investigation. O bingon si Dr. Castan banggitang scientist. Ningon sila, the flesh is real flesh. The blood is real blood. Unsay type sa dugo? Still type AB. Grabe no? Abi ninyo, masulti ko ani, manglibaw ta ko balahibo. Tinuod ang gisulti ni Kristo, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diin man siya naguban, every time magmisa ta, naa ang atong Ginoo sa atong taliwala. Amen! Nia si Kristo, atong gidawat si Kristo, bag-o lang, kay bag-o lang tanahuman og misa. Amen! God is good all the time. We are here on earth not to enjoy its pleasure, but to work out our salvation. Nganong niya ta sa kalibutan, dili kay aron magpahimo sa mga kalipay nga niya niini, kundili aron maghago ta para sa atong kaluwasan. Pero subo palandungon, nagka-high-tech ang panahon, nagka-moderno ang panahon, nagkalayo ta sa Ginoo. Gani, naghatag kog recollection sa mga high school sa usa ka eskwelahan, natinga ako, kay mga high school naman unta ning mga bataa, pero gapitok-pitok ang mata, naghisgot kog pangginoo. Laktod nga pagkasulti, wa sila makakonect. Wa sila makakonect sa topic, kay wa man sila makailag Ginoo, kay posible ang mga ginikanan nining mga bataa, wa makatudlo sa eksaktong katisismo, kabahin sa Ginoo. Subo gyud na palandongon. Maunang dito sa among opisina sa Valencia, daghang mga batan-on na yawaan gikan ni sa mga pamilya nga way Ginoo. Mao mga ginikanan nga niya dinhi. Naa pa bay Ginoo sa inyong kasing-kasing. Kay kung wa na gani, kana peligro. Kay ato na din gisalikway ang Ginoo. So, kanus aman ta makasaog mortal. Giingon na to ni Bro Eugene kaniya nga dunay mortal sin. No, una, grave matter. Kung makahimo ditag usa ka seryoso nga buhat, usa na siya sa mga kondisyon nga makasatag mortal. Ikaduha, full knowledge. Kinahanglang nahibaw ta nga sa ang maong butang. Ikatulo, tinuyuan ang atong pagbuhat sa ingon. So kung magkuyog ng tulo, makasatag mortal. Nahibaw ta nga sa sugo sa Ginoo nga mosimba ta kada Domingo. Pero wa gyud ta mosimba kay giuna na to ang pagpangaligog dagat. Atong kabubuton nga di mosimba. So kana siya nakasa gyud ta mortal sin. So unsa may epekto sa mortal sin sa atong kalag? Number 1, loss of sanctifying grace. Mahukas ang grasya. O kini nga grasya mao ni ang passport nga makasuot sa langit. Mabasa na sa Tito kapitulo 4 bersikulo 7. Ang maong grasya garantiya nga makadawata sa saad sa Dios nga mao ang langit.
Kung mamatay ta nga nasa estado sa salang mortal, dili ta maghinulsol, meaning kita mismo atong gisalikway ang kaluoy sa Ginoo. Mao nang maimpyerno ta. Ikaduha, mamahimot ang kaaway sa Dios. Ikatulo, mahimulag ta sa Dios og mamahimot ang ulipon sa yawa o kung mamatay ta nga way paghinulsol, ibalhog ta sa impyerno. So unsa may tambal nining salang mortal? Una, true repentance and amendment of life. Gikinahanglan di ay ang paghinulsol. Unsa ning paghinulsol? Pagbiya og pagtalikod sa sala. Ikaduha, sacraments of confession. Unsa ang tambal sa salang mortal? Paghinulsol o pagduol sa sakramento sa kumpisal. Paigo na ba nga ning kumpisal ta sa atong mga sala? Ang tubag. Kung ning kumpisal ta nga way paghinulsol, invalid ang maong pagkumpisal. Kung tinuod ta nga gahinulsol nga nangilog tagyuta na ba na deres batuan? Uso ra ba narono? Kanang mga muhon ba? Wa man unta na itiil. Pero nganong manglakaw mana? Ibutang ta, naghinulsol na ta nga, hakog tagyuta, hakog tagbahande. Unya ato nang ikumpisal, ang tinud-anay nga paghinulsol, atong iuli tong mga muhon nga atong gilarot. Kung pananglit, politiko, uso naman gyud kuno ng mangawat kuno, mangurakot. Unya naghinulsol kay nakadungog sa talk ni Father Darwin. Kung tinuod tang naghinulsol, ang eksakto gyud ana, iuli ang kinawat. Mao na tinud-anay nga paghinulsol. Ug nangabit pud ta, katipon-tipon ra ta nga way kasal, ug tinud-anay ta nga naghinulsol, magpakasal. Unya ug tinud-anay pog naghinulsol kay nangabit, biyaan na nato ang atong kabit. Galing kay inig humagkumpisal, gaipon man gihapon sa iyang kabit. So mao na nga peligro rin gihapon ang atong kalag kung naatay nga na nga estado. Kay atong giabusaran ang sakramento nga naghatag og grasya. Arita sa gitawag og venial sin. Ayaw mo kabalaka kay hapit na kumahuman, mao pay pagsugod human dayon. No, ingani ang atong teknik ron. Kay aron dili ta kaayo tantong kapuyon. Unsa man ning venial sin? A lesser offense that weakens but not destroy one's relationship with God. Unsa din ning venial sin? Mao kini ang mga unsa may example ane? Ginagmayng pagpamakak, ginagmayng pagpanglibak, pagkakulang sa pailob, mao ni mga example sa venial sin. Unsay epekto ane? Weakens love of God, weakens love for God and neighbor. So kung makasalat ang venial di ay, bisan o ginagmay-gagmay ra ng pagpanglibak, ginagmayng pagpamakak, ginagmayng sapot-sapot, kana dahil siya, makapakunhod sa atong paghigugma sa Ginoo o sa atong isikataw. So ang epekto sa salang venial mga igsoon maune. Hinay-hinay tang mawadag gana sa pagbuhat og maayo apan mutubo ang atong gana pagbuhat og dautan. Mao na kung naanad na ta sa pagpakasa, naanad na ta pagpanglibak, naanad na ta pagpamakak, muabot sa punto nga mahagbong ta sa dagkong sala kay ang venial sin di ay preparation ni siya sa mortal sin. Mao di ay ni rason nga daghang sigig simba, daghan gihapog kontra. Nganuman tungod ni aning ginagmay-gagmay nga sa ning simba pero naara man pog paglibak sa pare. Labi nagwapo ng pare, magpaprunsit sinuwa tong mga bigaon kay gustong paangkan sa pare. Pero og tiguwang ang pare, asaman, ato magpalikod o di ba kaha, di maminaw. So na ginagmay-gagmay tingali na, depende sa damage, depende man na sa damage, o dakog damage ang imong pagpaglibak sa pare, posible yun ang mamortal sin. Inga niya, kini di atong ginagmay-gagmay nga sala, mauni makaingon nga mabugnaw ang atong paghigugma sa Ginoo, mabugnaw ang atong paghigugma sa atong isigkatao, mao din nga bisag sige tagsimba, wa nimo epekto nato tungod kay ato manggihigugma ning mga salaa. So ang sala di ay mauni ang makapabugto sa atong maayong relasyon sa Ginoo.
Mao na nga kining panahon sa Kwaresma ato ning pamalandungan nga ang atong Ginoong Hesukristo sa atong mga sa. Pero kita nag-abusar sa iyang gugma o kaluoy. Parehara gud na example. Kanang Santos Misa gitawag nag propitiation. Ang Santos nga Misa sakripisyo ni. Pero ngano man diha sa misa ang atong Ginoo gahalad sa iyang kaugalingon aron mapasaylo ang atong mga sala. Pero daghang misimba gapapuok na ay dughan murag binuntang lube. Grabe ka sexy. Nang gakamulog bayad sa atong mga sala, ag kitapod gakamulog og pag nangutanan ako, Brad Sherwin, ngano man ang ahong asawa? Nga katikista man karaadlaw man mo simba. Pero ngano man nga matod pa nimo, ang usa ka maayong pagkalawat, ang epekto ana mahiduol ta sa Ginoo, motubo atong pagigugma sa atong isikataw, unya motubo ang pagkabalaan. Ngano man ang ahong asawa, nga og mabikil gamay ikiha man ang iyang kontra. So ang tupag ana ning simba nga ang kasing-kasing layo sa Ginoo. Mao ni pangutanon na to atong kaugalingon karon. Sa atong pag-anhi ang atong kasing-kasing. Kay kung dili gani sa Ginoo, mao bitaw na nga ang example ani daghan nato mga lawat pero naglamoy og pills. Nagpataod og implant, nagpataod og kanang sa tawagan ng ayude, ga kondom, ga withdrawal, kay dili gustong manganak. Dili gustong mudawat sa kinabuhi, pero subo palandungon. Nga panahon sa misa, mulinya, muapil og nga kay mudawat sa tuburan sa kinabuhi. Di ba na dakong binuang? Di ta gustong mudawat sa kinabuhi, pero gusto tang mudawat sa tuburan sa kinabuhi. Daghan nato ingon ana ang atong gisimba, ang atong kaugalingon kay wa ta maminaw sa official teaching sa Ginoo nga iyang gibilin sa simbahan. Kini worship of wealth and power. Ang gisimba karon ang gahom ingon man ang bahandi. Nga ta wa koy gi-mention ha. Ato lang maobserbaran. Nyay uban bisag di na kalakaw, di mo naog sa pwesto. Tungod sa kahakog sa gahom ug bahandi. Sa ilang sala. Nakaambit ta. The worship of pleasure of senses. Mas atong gihatagag importansya ang atong kalipay, tawhanong kalipay. Di ba? Dili ta ganahan mo simba kung boring ang misa. So sa ato papara nato, kinahanglan ang atong pagsimba sa Ginoo malingaw ta. Kung di ganit ta malingaw, mo nang dili ta mo simba. Mo nang jamoy mo tambong og Bible study kay way lami. Mo tambong og praise and worship kay way lami. Pero concert gani, disco gani, gahuot. Ngano man na, kay mas gihatagan na tog importansya ang atong tawhanon nga kalipay. So kanang tanan di ay mga igsoon, usa ka na kapag simba sa Dios. Basta gani ang napunting na ang ato ng kaugalingon, ang mga material nga butang, inay ang atong relasyon sa tag-iya sa tanang butang, nakasala tag Dios. Busa nining panahon sa Kwaresma, gihagit ta sa Ginoo nga moduol sa mga sakramento ug biyaan nato ning mga salaa kay nganuman hinumduman nato mga igsoon nga ang grasya sa Dios mas gamhanan pa sa bisan unsa natong mga sala bisag unsa pa ni kadaghan. Apan kung magpadayon tanining maong kahimtang matod pa sa Isaiah 59:1 hangtod sa 2 ang atong mga sala mao'y hinungdan nga dili padunggon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Mao na nga aron iyatang dunggon mobile. Ikaduha nga speaker, Diocese of Tagbilaran, St. James, the Greater Parish, Poblacion. The flag of appreciation is given to Brother Sherwin B. Pakot for imparting his knowledge and expertise as a speaker. Given this 22nd of March 2025 at Watuan Gymnasium,
Okay, daghang salamat, Brother Sherwin. And before ko malimot, ato i-acknowledge pag-usab ang presensya sa atong halangdon nga mayor o vice mayor, Honorable Antonino M. Humawid o vice mayor Honorable Siniza Bulalaki. Ba sakto ba, Vice? Ato silang gaan sa masipang pakpak. So, before ta mo proceed sa atong main o katapusan nga speaker, ato unang i-welcome ang usa ka banggitan usab nga Catholic Faith Defender. Gikan pa ni siya sa lungsod sa Panglao, muhatag sa iyang testimony, may tungod sa iyang kinabuhi. Aron ma-inspire po ta o mahibaw tagon sa yung mga kuan sa atong kinabuhi. Atong i-welcome, Brother Maning Arboyes, atong dasigon sa masipang pakpak. Mayong gabi kaniyong tanan, mga igsoon. God is good! Salamat kay Wapalaaya. Mga igsoon, ako gikan pa ko sa Panglao. Unya, gusto na kong i-share diha kaninyo kung giunsa ko pagbag-o sa Dios sa akong kinabuhi. Ako sa kong kasugarul kaayo, palahubog, daghan kaayo kog mga hiniktan. Musimba man tinuod ko, pero iniguman ako og attend sa misa. Sa way kondisyon na, sir. Bahala ko way kondisyon na, kay kondisyon akong bulsa. Dito sa Panglao, sige kog halin nagyuta sa una. Na ibaw baya mo nga mahal kayo yuta sa Panglao. Minilyon ang akong halin og yuta. Galing kay akong giusik-usikan. Ako rang gihatod dito sa buwangan. Ato sa Segundo, ato sa Dawis. Kung walay dirbe sa Tagbilaran, mangita ko sa laing lugar diri sa Bohol. Kung way dirbe dinhi, mularga kog Cebu. Kay mamuwang. Kung way dirbe dito sa Cebu, paingon Manila. Kay mangita ragyod ug asa ko makapanugal. Usa ka adlaw niana, gikan ko sa buwangan, nakras ko og motor, nabuak ning akong naw. Og dito sa ospital, sa diyang dito ko half awake, diya sa emergency room, nakadungog kog tingog nga miingon, last chance na ninimo. Kaduha kay gayon. Asawa wa man. Anong moingon man ko og last chance? Landong ko mga igsoon. Espiritu Santo diha sud sa akong kasing-kasing. Pinangga pag gyud ay ko sa Ginoo. Gitagaan kog chance nga mabuhi. Sukad adto mga igsoon, pag uli na ko sa amo, may decide ko pag undang ni aning sabong, nining pagpamuwang, nining paghubog-hubog, usahay, napagyoy chicks. Grabe, naglunang ko sa pagkadautan. Pag uli na ko sa amo, ang akong mga hiniktan, pangayoon unta sa akong mga igsoon, kay mao may akong mananari, wag yun ako ihatag. Kay dili ko gusto, nga katong akong mga hiniktan, mubalik pa to sa buwangan. Kay mi-decide na ko, nga dili na ko mamuwang. Mga hiniktan. Adunay tag 5,000 ang usa ka buok adto. Pero kondisyon, putli daan og liog. So tulo, sige, pagdamo na. Pero putli iniining sa grupo sa mga CFD, kauban ni Father Darwin. Muna nga pila ka tuig na kung kuyog-kuyog, wa na jud ko makabalik dito sa buwangan.
Pero sa hilom, nangandoy ang akong kalag, nangandoy ang akong kasing-kasing, nga mubalik pa ko dito sa buwangan. Dili aron mamuang, kundili aron magwali na sa pulong sa Ginoo. Man ako kuyog-kuyog ko nila, bisag asa dapita. Bisag agtong Isla Sabin Unido, bisag asa kung kinanglan nga magwali sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, bisag na purdoy ko sa pagbalik. Nawa na ko'y nahut. Sama ni atong prodigal son sa Ebanghelyo karong adlaw. Nawa man to tanan, lahurot nagkahalin ang akong mga yuta, apan nakabaton nako og Dios sa akong kinabuhi. Muna karon bisag igo-igo ra ang among pamuyo, igo-igo ra ang among makaon, wala na ko'y madungog nga nanggiaway dito sa kananan, nanggilalis kay way sudan. Samantalang sa una, bisag daghan kayo og sudan, magiaway pagyod. Akong anak 13 raman kabuok karon. Basig madugangan pa ng 13 kabuok. Kay abli pang pabrika. Muna nga akong ibalik ang tanang dungog og himaya sa Ginoo. Dili unta ta magpaabot nga madisgrasya, dili unta ta magpaabot nga singgitan nata sa Ginoo. Anha pa ta mo biya sa bisyo. Basig ulahin na ang tanan. Busa karong adlaw kun inyong nadunggan ang pulong sa Dios. Patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Basig ugma, ulahin na ang tanan. Mga ning atong mga politikanhong kalihukan karon. Alaga namang tigkaukos-kaukos diha sa inyong duol. Misugod na pagkata ang kalderos politika. Gusto kong ayuhon na to paggamit ang atong konsensya diha sa atong pagbuto. Kinahanglan oy himuon nimong pundasyon sa pagbuto ni anang tawhana. Bisag dili angayan, bisag adunay record nga pag panghilap naman tong 12 ka buok nga di man to nimo malista. Kay maimbalido man ang imuhang nan karon. Kay mahal man kaayo ang tao. Nganong usa ka gatos. Kung mahalin ka niya ng maong kantidara, kwarta, di man ang papugnan yun. Ihatod naman na dito sa inyong pultahan. Kauban ang listahan. Pero ang pait lang kayo, kaya doon ay mga magsigigigog, wa pa. Asa na mag-aho. Pero before